senior citizen ay gustong kontrolin, no? Lalo kung ang presidente ng nasabing lugar na yon na mga senior citizen ay kalaban ng bawat barangay captain. Aalamin lang natin kung may karapatan ba etong si kapitan na pakialaman yung 1% at saka yung mga ibinibigay para sa mga senior citizen nang walang pahintulot ang presidente ng senior. Kaya yan ang sinasabi natin no? Malapit pa lamang ang 2016, ha? Etong mga barangay captain ay sobra na ang swapang, no? Sa mga halatang-halata yung mga pinagagawa nila para nga naman pagdating ng 2016, akala po ba nyo ay tama yung mga ginagawa po ninyo sa mga senior citizen? Ha? Bago nyo ibigay yung kanilang pamaskong handog, galing doon sa 1% na ibinibigay ng bawat barangay captain, aba, wag nyo pong ipitin para po sa senior citizen yan. No? Ang pinakamagandang nagbibigay, Makati, Pasig, Pasay. Ewan ko ang Parañaque. Mamaya ay alamin din po natin sa Parañaque kung may mga senior citizen din silang mga binibigyan ng 1%. At yung mga presidente kung nakikialam din. Nako. Ha? Okay, habang inahanap ni Alin, itong mga 1602 Sugalupa, color game, Inyang, Divisoria, nako, sinasabi po natin kaya pagka tumatalakay po tayo, tsaka dumarating itong mga text sa atin, kaya, okay, at, sa usapan na okay, 3 naka 10 text na ako, di sinasagot, kunin ko ID, bigay mo at okay, at yan at gusto natin kasi yaang mga na yan ay okay, kanina pa ako 2:30 dito. Usapan namin ni Ernie sa PCP 3, naka 10. Oo nga Yan, Kaya yung sinasabi natin, yung Sugalupa, na color game, diyan sa may Divisoria, Inyang, ng Divisoria. At dito naman sa, yung Tata Doming, Tata Doming Demonyo, yan ng Bagman, Tata Biyong, Tata Tonyo, Bong Cruz, Tata Jamson, Dagupan, ay yan po yung mga sikat na mga financer at mga bagman diyan sa nasabing area na yan, at mamaya rin po hihilingin din po natin na lifestyle check etong nasabing magre-retirong mga commissioner at saka chairman ng nasabing COMELEC, kagaya ni Sixto Brillantes, si Attorney Sixto Brillantes, at saka yung nasabing si Yusop Tagle, at saka si Tagle. Yan po, imbestigahan din po natin yung mga yan. At pag-retiro po nila para na sa ganon, i-lifestyle check po natin.
At kapag nakakita po kayo ng mga katiwalian din nung sila ang mga nakaupong sa posisyon bilang COMELEC chairman at saka commissioner, ay kasuhan nyo rin po. No? Sana wag po kayong mangimi at wag po kayong pumili ng kakasuhan ninyo sa ombudsman. Kagaya ng mga ginagawa po ninyo ngayon. Ay congratulations Secretary De Lima sa pagkakabuwag mo doon sa sinasabing magarbo na mga burloloy, na mga drug lord dyan sa loob ng National Bilibid Prison sa Muntinlupa. Hindi lamang po yan sa Muntinlupa nangyayari, sa buong Pilipinas po yan, sa buong lahat ng kulungan po dito sa Pilipinas. Pasukin nyo po at imbestigahan nyo po lahat po ng mga nakaduting pulis dyan, BGNP, lahat po i-relieve po ninyo para nang sa ganun ay malaman po ninyo na marami pong drugs sa iba't ibang kulungan ng ating bansa, no? Kaya nga po yan ang sinasabi po natin bistado na po kayo ngayon, At yan po yung sinasabi natin. Okay. At yan po yung sinasabi natin. At gusto natin na maiparating agad kay Secretary De Lima. Unahin nyo po yung pagkatapos po ng nasabing i-relieve nyo mula doon sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas dyan sa Muntinlupa. Huwag po kayo maniniwala na wala pong mga kinalaman niyang pinakamababang ranggo dyan. No? Sapagkat hindi po yan mapapasok. Yung lahat ng mga pangangailangan dyan sa loob na mga burloloy, kung hindi alam ng mga mababang ranggo, dumadaan po yan sa kanila no? Hindi po dapat yan pinababayaan. Lahat po sila i-relieve nyo, palitan nyo ng panibagong BGNP para na sa ganun ay malaman po natin yung mga pinagagawa ng mga tarantadong mga BGNP na yan at mga direktor sa iba't ibang himpilan ng kulungan. Ang lulupit ng mga yan. Biruin mo pagka hindi ka kilala, wala kang padrino, dadalaw ka, hindi ka makadalaw. Pero pagka VIP, kahit ano ang ipasok, nakakapasok. Bakit ganon? Secretary De Lima, yan po yung inyong pagtuunan ngayon ng pansin. Kahit po tumakbo kayong mga sa pinakamataas na posisyon bilang senador, tiyak mananalo po kayo kapag kayong droga ang inyong inatupag. No? Ingat nga lamang po kayo sapagkat marami pong mga traidor na mga tauhan din sa iba't ibang lugar. Unahin po nyo yung lahat ng kulungan sa buong Pilipinas. Surpresahin po ninyo, gamitin po ninyo yung inyong puwersa ng mga NBI para na sa ganon ay malaman po natin lahat po ng mga protektor na yan. Ipakulong nyo na po yung mga yan. Kasuhan, huwag tumanggap ng kanilang mga benepisyo para na sa ganon ay malaman po nila hindi na po sila gumawa sa susunod. Dapat yung bitay po, ipasa nyo po yung bitay na yan. O kaya yung firing squad dyan sa Luneta, lahat po ng mga nagtitinda, at saka supplier ng drugs, ipabaril nyo po yan dyan sa Luneta, ipakita nyo sa taong bayan. Kagaya ng ginagawa sa ibang bansa, di ba? Kahit anong yaman nyo, pagka nahuli po kayo sa ibang bansa, makukulong po kayo. Kung kinakailangan putulan kayo ng ulo, puputulan po kayo. May nagagawa ba yung pera ninyo? Wala. Yan po yung pinaka-importante po rito sa Pilipinas. Yung mayroon kayong
sariling paninindigan. Wala pong malakas, wala pong mahina. Pagdating nung nahuli nyo, talaga sila. No? Papiring squad nyo sa Luneta. Maging isang halimbawa, gaya ng ginawa po ng dating Presidente Marcos. Naku, naririnig ko na naman po yan. No? Naaalala ko na naman po na yung mga drug lord na yan ay nagtakbuhan po sa ibang lugar. Hindi po nakapagtinda yan dito. Ngayon, dumami. Kasi marami pong protektor. Maraming proteksyon na nanggagaling sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. Kagaya ng mga judge, piskal, police, congressman. Yan po. Karamihan po dyan. Hindi po maglalakas ng loob yan, lalo sa mga kapulisan natin. Yan po yung sinasabi natin. Na yung ginagawa po nilang pagbibigay proteksyon sa mga bawal na gamot na yan, aba, hindi po maganda yan. Marami po sinisirang pamilya yan. Marami po sinisirang kabuhayan yan. Andyan magnanakaw, andyan papatay, mangre-rape, lahat na po ginagawa po kapag ka nalulong na po sa bawal na gamot. Di ba? Kaya pinakamaganda po yung ginawa ni Secretary de Lima. Ma'am, saludo po ang programang ito sa ginagawa po ninyo. No? Sana po ipagpatuloy po ninyo yan. Kayo lamang ang may lakas ng loob na labanan po yan. Kung yung iba, walang balls, andyan ka pala, no? Ikaw na lang ang kumampanya niyan habang nandyan ka, no? Sa nasabing pwesto mo bilang sekretary ng Department of Justice. Kasuhan mo na lahat yan. Lahat ng mga involved dyan, mula doon sa pinakamababa, kasuhan nyo na po para magkantahan na po yan ng La Paloma. Para lahat po yan sila ay magsasabi po ng totoo yan. No? Kung magkano at kung sino-sino ang pinagbibigyan ng mga hari ng mga na yan, mga nagtitinda ng drugs. Hindi po matapos-tapos yan no? At yan po yung sinasabi natin, no? Wala pa tayong matawagan yung alin at yung pinatatawagan ko si Jimmy Tilaw at yung kanyang wireless. Okay? 359-3471 para nang sa ganon ay ma-interview natin at may masabihin mo si Ed Rosales sa Aksyon Balita, ano? At yan po ay gusto natin, oo, at sabihin mo muna kung sino yan, kung si Jimmy Tilaw yan, at siguro siya naman talaga yan dahil kanyang wireless phone yan no? At yan po ang isa sa ginagawa po ng inyong lingkod, ano? Na patuloy po natin, no? At pinag-aaralan po natin kung paano po natin yung lahat po na yan ay no? Kanina nga pala ay habang tayo ay nagmamasid sa iba't ibang lugar, no? Meron po tayong nakitang isang babae, no? Dito sa may Buendia. Ay ini-interview ko ay nagagalit, binigyan ko ng pagkain kasi nga nakayapak at ang dumi ng paa, no? Pero parang bagong ay nagsasalita siya ng parang galit na galit, no? Hindi natin malaman kung ano ang dahilan, kung bakit siya galit na galit. Nakaupo po siya doon sa may Buendia at tayo ay bilang isang broadcaster lingkod bayan
no? Wala. ABC. Yung 373. 373-5072. Bukan mo. Oo. Oo. At marami naman silang telepono. Ay sabihin mo kung pwede natin ma-interview si Jimmy Tilaw, no? Si Ed Rosales kamo ito. At yan po, no? At isa sa gustong-gusto natin, no? Na maiparating yung nakita natin din, ano? Mamaya po ay pakikita natin yung picture na nasabing baka hinahanap na ito ng kanyang pamilya no? Yan po yung gagawin natin, ano? Teka. Hinahanap natin yung tag-iig Okay. Sabihin mo kung pwede natin ma-interview, no? Sa programa natin. Oo. Sabihin mo. Kung sino man ng, no? Kung sino yung sa grupo ng Rotary Club of Manuel Rojas, no? Pakisabi at sabihin mo, tumawag na lang sila pagkatapos. Okay. Okay. Oo. At subukan mo nga na tawagan itong Taguig Police 642-3582, no? Ipaparating natin dito tungkol doon sa pagkaka-hit and run dito kay no? Kay Boy Villaflor, no? Hubito, no? Hindi. Kalibutan natin, ano? Nawala yung letter natin, At dito ay makikita po natin nakalimutan tuloy natin, ano? Sayang, no? Para ma-follow up natin. Okay, at wala, ano? Yung nasabing ating mga pina-follow up at saka yung mga ipinararating natin, ano? Sa nasabing ano na yan, susubukan din natin na talakayin din yung nasabing minahan diyan sa may nasabing dito sa lugar ng Camarines Norte rin, no? At gusto po natin yung mga yan ay teka, sapagkat may mga dumulog pa rin sa atin, na sana ay maaksyonan natin yung nasabing ano na yan, no? Hayaan po ninyo at tayo ay kikilos para na sa ganon ay diyan po tayo, diyan po tayo gagalaw, ano? Kaya tinatawagan po natin si Secretary Pahe, no? Ng DNR, dahil sila lamang po ang may kapasidad para ito ay maimbestigahan o matagal na pong inimbestigahan yan, no? Pero bakit patuloy po? Sino-sino po ba ang mga binigyan ng permit para makapag-operate sa Mount Tiwalwal, no? Yan po yung sinasabi natin, para na sa ganon ay matigil na po yan. Hindi man matigil, no? Hindi man natin mapatigil yan, ay at least nabulabog po natin, si Secretary Pahe ng DNR. Aba, ay panahon na para po kumilos kayo sapagkat dito
ay yung nasabing mga ginagamit na mga chemicals dyan ay napakadelikado po. Lahat po ng dinadaanan at dumadaloy na tubig ay namamatay po. Yung mga isda, punong kahoy. Kaya marami po ang nasabing mga nagrereklamo, no? Sa nasabing mga ginagawa ng mga minahan na yan. Sino-sino po ang mga nagbibigay ng proteksyon? Yan po yung sinasabi natin. Sana po ay matugunan po tayo ni Secretary Pahe, no, ng DNR. Teka ha, inahanap po natin yung mga ano na yan eh. At pero yung mga sinasabi po natin, ay bakit yung sinasabi po natin na sana ay tayo ay makakuha ng sapat na ebidensya para na sa ganon ay ano natin, ano? Sige. At yan po ang ginagawa natin. Diyan po. Okay, Ernie, maganda nga po siya. Yes, ako may nakutab na magpunta rito kay Police Senior Inspector Brendo R. Macapas, ano? Okay. Kasi siya nakalagay dito sa papel mo ay walo na. This time, he was now assigned at Smoky Mountain. Okay. At nagkukumpuni ng kanyang sasakyan. silid at inaayos nga niya. Okay. Alam mo, kilala to si Police Senior Inspector Brendo R. Macapas. Okay, oo. At kahit na to, busy to, ay alam mo naman ako, pagka talaga yung mga malalapit sa puso natin, ay inaabala natin, pero pinag-uula ka naman tayo. Oo, tama yun. Kasama ko nga si Ken dito at medyo si Police Superintendent Predentor. Okay. Sa Olsano ay medyo busy lang at mamaya babalik ulit kami. Sige, at para ma-interview natin siya, no, kung ano ang ginagawa niya ngayon sa peace and order, ha? Bigay ko ang na komunikasyon para Police Senior Inspector Brenda Macapas. Magandang hapon si Mr. Edo Rosales po. Okay. Hello. Hello, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon naman po. Nako ay sir, at malapit na po ang Kapaskuhan, ano? At alam natin kapag dumarating po ang Kapaskuhan, marami po nangyayaring hindi ka nais-nais sa bawat area po ninyo, no? Ano po yung ginagawa ninyong paghahanda para dito sa nalalapit na Kapaskuhan, sir? Yung sa peace and order po natin. Dito naman po sa po ng PCP po, no? Random ko naman pong patrolling po natin dito. Okay. Hindi naman po na dahil pababaya. Maski sa umaga hanggang sa silmang gabi. Matapos sa silmang gabi, tuloy po kami. Okay. At sir, ito po bang pagbabantay po ninyo? Dahil alam ko, ilan po ba ang mga tauhan po ninyo dyan? Kasi bawat simbahan po namin, nilalagyan po namin po ng apat na pulis. Sa ko po, dalawang simbahan lang po ito eh. Opo. Apat na pulis sa bawat simbahan, nakapantay po sila, bukod po sa atin ng mga patrol po natin. Okay, sir. Gaano po kalawak ang inyong nasasakupan sa inyong area, sir? Kasi nasakupan po natin dito, may 35 barangay po natin po. Wow! Malaki po na nasakupan natin eh. So, ilang up to boundary po tayo ng Balot. Oo. At sir, alam natin na critical yung area na yan. Kumusta po yung ating mga nagkalat na mga dumadayo, no? Na mga masasamang loob, na babantayan po ba natin, sir, na mabuti? Naiwasan na po nila gumawa ng di maganda po sa sasakupan natin. Okay. Kasi nakakita naman sila, visible ang pulis dito. Okay. Umiiwas na po sila. Okay, sir. Ilan ang mobile po natin na nagpapatrolya po? Bukod po siya sa mobile, meron tayong motorcycle mobile po na mga pulis na umiikot-ikot din. Okay, sir. At yung pong ating supply na mga gasolina, okay lang po ba, sir? Okay lang po. Nakasya naman po. At yung ating local
Mayor na sumusuporta naman po sa ating mga gasolina, no? Full support naman po sila sa mga pangangailangan po ng kapulisan. Okay. At sir, dito po ba sa inyong nasasakupan ay gano'n na po kayo katagal, sir, na nakadestino dyan? Balik po sa akin nasa kupang, bilang PC Commander ni Smoke, isang buwan pa lang po ako rito. Oh, okay. May na-enkwentro na po ba tayo ng mga masasamang loob dyan, sir? Marami na rin po tayo nahuhuli rito. Okay. Tinutuloyan po natin. Oo. At sir, kasi ang programang ito ay humahanap po ng magagaling na mga pulis na kagaya po ninyo, no? At yan ay aking pinag-aaralan kung paano po natin mabibigyan ng certification o yung bigyan ng award para na sa ganon ay mas lalo pong maging masipag ang ating kapulisan. Maraming salamat po kung ganoon po sana po. Pero, basta po tayo, di po tayo nagpapabay sa ating tungkulin. Yan ang pinakamagandang sinabi po ninyo, no? At bagamat, sir, kayo po ba, dahil hindi lamang po 12 oras ang pagbabantay po ninyo, nakakauwi pa po ba kayo sa inyong pamilya? Pag-uwi po, hindi na po tayo nakakauwi. Makauwi po tayo, mga pinakamatagalong 4 na oras, babalik po ulit tayo sa opisina. Oo, at nakakaawa naman ang ating kapulisan pagka ganyan, sobra-sobra yung oras. Halos, hindi nyo na po nakikita yung inyong pamilya, sir, pati mga anak nyo. Minsan po, nagpupunta lang po sila sa opisina para tumalaw. Oo. Wala pa tayong magagawa. Oo. Tungkulin yan. Yes. At nasaan po ba ang inyong pamilya, sir? Saan probinsya? Dito lang ako sa Bilasit, Tondo rin. Okay. Malapit-lapit. Ano? Hindi kagaya nung iba, sir. Napakalayo. Ano? Sir, tubong Tondo po ba kayo? Opo. Dito po pinanganak sa Tondo. Okay. Dito rin ako lumaki. Okay. At dito rin ako naging pulis. Ayun. Bali, sa ngayon, sir, mga ilang taon na po kayong pulis? Ngayon, sa 30 taon na po. Naku, malapit na po, ano, sir? Malapit na yung makamtan yung inyong pinagpawisan. Opo. Oo. At sana mabigyan pa po kayo ng magagandang posisyon, ano, sa inyong panunungkulan. At sana rin, sir, ay sana ngayong Kapaskuhan, ano ang ating tagubilin sa ating mga nasasakupan? Ngayong kayo ay nasa kabilang linya po natin at gusto ko ay makarating po sa kanila yung inyong mensahe ngayong Kapaskuhan, sir. Go! Ito po, sa nalalapit na Pasko po, kailangan po konting pag-iingat. Lalo na po ngayon na marami na pagsamasala. Lalo na iba niya na out of town, iniiwan yung bahay. Opo. Sana siguro lang po nakalaki po ang pito nila. Opo. Okay. At nako, ay sir, maraming salamat sa pagbibigay mo ng iyong pagpapagaunlak ng interview, sir, sa aking reporter, ha. Sige po. Thank you po. Maraming salamat po. Okay, palakpakan tayo, Allen. Okay, thank you, sir. Yes, at nako. Hello? Yes, go. At ako'y nagpapasalamat ka. Ito nga ang kanyang pangalan. Police Inspector Brendo Armacas. Okay. At magpakuha kayo ng picture, para mailagay natin yan. This time, kasi yung battery ni Kim ay medyo mahina daw. Kaya alam ko, nakabutan ko itong dahil nag-ayos ng kanyang room. Okay. Preparation to para sa Spirit of the Christmas. Oo. Yung very understanding person to. Oo. Alam ko na kaibigan din to. Okay. At nagpaulak naman. At kahit ang ginagawa siya, yan ay siya sa pinasasalamat natin. Oo. Ako papasalamat din kay District Director Rolando Sambalinana. Dahil hindi naman siya nagkamali ng mga taong talaga naman yes. ay talaga
makikita mo sa kanilang tanggapan. Ito nga, Police Senior Inspector Brendo R. Macapas. Oo. Ako maraming nanonood ngayon sa ating TV website. Oo, totoo yan. At nakikinig sa mga punto de vista ng ating pag-uulat na isinasagawa at paglilingkod sa mga lansangan na Commander, we always inform the Commander sa kanilang tanggapan. Ito nga, isa nga ito sa nabukaran natin at pinaula ka naman tayo sa pamamagitan ng ating programa Wawakson Balita Kakapi kahit na maraming ginagawa ang ating kaibigang si Police Inspector Brendo R. Macapas. Yes. Ang bahagi lamang yan sa salamat sa mga likod bayan ay tinalagalan ng ating mga opisyal at kami po ay sumasalong sa inyo dahil hindi po kayo nagkamali. Kung tumangan ng mga lalaki responsibilidad lalo na po dito sa area na kanyang nalataga. Okay. Para po naman sa Wawakson Balita Kakapi at ikaw sila ka ng programa, Mr. Eber Rosales, kasama ko pa rin si Tim sa pagsiservisyo publiko. Ito po naman ang report. Ernie Buhan, reporting. Okay, Ernie, nag-aantay si John Padel doon sa area, ha? Okay. Okay, at sige, at 2 oras naman itong programa natin. Lahat ng pwedeng at pwedeng At interview maraming salamat natin. dito sa bago edisyon ng management. Yes. At itong si Police Superintendent Redentor Cabasag Yes. ay tutunguhin din namin Yes, sa kanina. Very busy rin ang kanyang katauhan. Oo, kunin nyo at para man sa ganun. Kailangan na mga kadaw palad natin ito. Kaya pinipili natin yung mga tao talagang pag oras na nagpunta tayo, ay they are always present Yes. at the time of duty. Okay. Kaya alam pong sumusubaybay ngayon ang lahat ng opisyal ng kapulisan sapagkat this time, he was always present sa kanyang tanggapan. Police Senior Inspector Brendo R. Macapas, sumasalong po kami sa inyo. Okay. Bilang public servant, mabuhay po kayo. Para sumabak sa balita kakampi, kapiling ko pa rin siya. Ito po naman ang inyong likod. Ernie Buwan, reporting. Okay, maraming salamat, kapatid na Ernie. Maraming salamat po. Yes, at yan po yung ating investigative reporter sa WPD. At congratulations po dyan sa nasabing area na yan. At isa po sa pinakamagandang hinahanap ng programang ito, yung magagaling na pulis natin. No? At okay, tawagan nyo uli yung si Jimmy Tilaw, no? Sa kanyang baka tapos na siya ay maiparating natin yung ating hihingiin na isang 1 unit booster pump, no? 50 horsepower para sa North Daang Hari, no? At yan ang nakuha mo na yung number. Okay. At sabihin mo kung pwede na natin siyang interviewin at merong request tayo para doon sa kanilang grupo, no? Yung Rotary Club of Manuel Rojas, Manila, no? Yan, magagaling po yan sapagkat sila po ay nag-donate ng raincoat sa mga MMD at ang inyong lingkod lamang ang kanilang inimbitahan, no? Para mag-coverage doon sa nasabing area ng MMDA. At hindi naman po tayo napahiya sapagkat nung makita po nilang lumabas po sa magazine yan, ay tuwan-tuwa po ang kanilang gobernador sa ibang bansa. Kaya tayo kasi ay yan po yung mga hinahanap po natin, yung makakatulong po sa ating bayan, no? Kagaya po ng mga Rotary Club na yan at sila po yung mga nagbibigay ng mga medical mission, ano man yung munting may